Tuloy-tuloy ang pagdating at pag-alis ng mga pasaherong magtatawid dagat sa Batangas Port. Kasado na rin ang Oplan Ligtas Biyahe sa Batangas Port ngayong holiday season. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ivy, bagamat may bahagyang pagbuhos ng ulang nararanasan ngayon dito sa Batangas City, dating at alis pa rin ang mga pasaherong magtatawid dagat ngayong araw, December 18. Isang linggo bago ang Pasko, unti-unti nang dumadagsa ang mga pasaherong magtatawid dagat sa Passenger Terminal Building ng Batangas Port. Sa labas pa lamang nakaantabay na ang Philippine Coast Guard, Maritime Police at ang mga kawani ng pantalan upang umalalay sa mga pasahero. Mahigpit pa rin ang isinasagawang bag checking at frisking sa mga papasok sa Terminal Building. Inilatag na rin ang mga help desk sa loob ng pantalan. Ayon sa pamunuan ng PPA Batangas, bahagi ito ng kanilang Oplan Ligtas Biyahe 2024. As per forecast ng ating corporate planning ng head office, 400,000 embarking passengers. For the rest of the unit-type season, nag-add na rin ng mga K9 units. Mas hinigpitan natin yung baggage x-ray, padadaanin natin lahat ang mga kargamento, karga ng mga pasahero. Ang ilan sa mga biyahero mas pinili raw na magbiyahe na ngayong araw kaysa makisabay sa dami ng tao sa mga susunod na araw. Gaya na lamang ng pasaherong si Annalyn kasama ang kanyang anak at asawa na patungo sa Calapan City. Para hindi po hassle sa pagbiyahe gawa ng baby namin. Makabiyahe kami ng ligtas, makarating kami sa amin ng ayos. Hindi pa rin pinahihintulutan ang pagdadala ng anumang meat products. May mangilan-ngilan ng nakumpiska pero maaari pa rin naman daw itong balikan ayon sa Bureau of Quarantine. Samantala, nakatakdang buksan ang 3 karagdagang boarding gates ng pantalan sa unang quarter ng susunod na taon. Pero paglilinaw ng PPA Batangas, maaari nang okupahin ng mga pasahero ang mga nakalaang karagdagang holding area upang bigyang daan ang dagsa ng mga biyahero sa mga susunod na araw. Mas luluwag siya definitely. Almost double yung kanyang seating capacity ngayon. So mas maraming lugar ang pwedeng gamitin ng ating mga pasahero habang nag-aantay ng kanilang barko. Lalo na ngayong Christmas season, expected natin na meron dyan madidelay ang biyahe, meron naman naiwanan ng barko dahil mag-over capacity. No? Bagamat may banta ng low pressure area, wala pa ring abiso ng gale warning sa Batangas mula sa PCG Southern Tagalog kaya maaari pang maglayag ang mga pampasaherong bangka at barko. Safe po ngayon yung travel po natin dahil wala naman po tayong gale warning as well as tropical signal na naka-hoist sa AOR po ng Batangas po, ma'am. In-intensify na po natin yung ating pre-departure inspection para sa seaworthiness ng ating mga barko na umaalis po dito sa Port of Batangas as well as sa iba pa pong mga ports within the Batangas AOR po. Umaasa naman ang ilang mga pasahero gaya ni Aling Lina na magiging maayos ang kanilang pagbiyahe ngayong araw pabalik sa Iloilo. Kung mayroong early, makuha tayo ng early kahit may penalty. Kuha tayo kasi kailangan makaalis tayo rito. Gusto ko lang smooth lang yung dagat ba na hindi masyadong maalon. Ivy, dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong December 20 o December 21, nakahanda na rin itong mga upuan dito sa aking likuran dito sa labas ng Passenger Terminal Building. Ayon sa pamunuan ng PPA Batangas, nasa mahigit 100 pasahero ang maaaring i-accommodate nitong mga upuan. Samantala, nakaantabay pa rin ang mga otoridad para sa seguridad at kaligtasan ng mga pasaherong magtatawid dagat. Yan muna ang latest mula rito sa Batangas Port. Balik sa iyo, Ivy. Maraming salamat, Denise Abante.